Right, so ngayon naman, pag-aralan natin ang laws of exponent. Ito, special skill ito na kailangan alam nyo rin, lalo na pag tayo ay nag-algebra. Okay, so the first rule, lahat may kopya? Yes. Okay, so first rule, ito muna. First rule, x raised to m times x raised to n is equal to xm plus n. So, ano ibig sabihin nito? With respect to exponent, pare-pareho kayo ng base. Itong x na to, pareho sila, pareho yung base. So, kapag pinag-multiply mo yan, ang gagawin mo lang ay ipag-add mo lang yung values ng kanilang exponent. So, itong x, ang kanya exponent ay m. Ito naman ang x, ang exponent ay n. So basically, m plus n. Okay, let's have an example. A squared times a to the third. 8 to the power 5. So ang mangyayari niyan, kopyahin niyo lang yung base, which is 8, 2 plus 3. Or equal to a raised to 5. the fifth power. Ito, tignan niyo yung rule ha. Ganyan lang kasimple. Karaniwan, yan lang bibigay sa inyo. Dapat alam niyo na agad paano yung masasolve. Kasi based on example. May example naman, di ba? So yung, kung ano man ang value dyan, ipag-add niyo lang. Okay, so let's have the first example. 5 raised to the third times 5 raised to the 6th. 5 is the raised to the power 9. So, dapat, base natin ay 5, 3 plus 6, giving us 5 raised to 9. 9. Okay, with that, since nagbigay na ako ng example, sige, tignan nyo ulit yung sarili nyo sinagutan for today. Tignan nyo, baka may gusto kayong palitan, so that mamaya, pag-checkan na natin, tama lahat. Ano? Sige. Meron pang 2, 3, and 4 dyan. Okay? So again, kapag nag-multiply ka ng terms na may parehong base pero magkaiba na exponent, again, you simply add the exponents. Katulad lang yan. Okay, let's go to number 2. X raised to 4 times x raised to 7. X is ano 11. Copy lang yung base. X 11. 4 plus 7, giving us 11. x raised to 11. Okay ha? Pag pinag-multiply ha? Pag pinag-multiply lang. Tignan yung rule ha? Pag pinag-multiply, papasok lang yan sa multiplication ha? Hindi nyo yan gagamitin sa addition. Clarification. Halimbawa, meron kayo ito. 3x to the third plus 2x to the third. Hindi nyo gagamitin dito yung rule na yan. Bakit? Itong rule na to para sa anong operation? Times. Multiplication. Ito, paano? Ipa-plus yung baba. Ipa-plus nyo lang yung Exponent. Ay, coefficient. coefficient. So, magiging sagot mo dyan, 3 plus 2, 5x. 5. Kokopyahin mo lang yung x raised to 3. Ibang-iba yan dito. 3x to the third times 2x to the third. Ano mangyayari? 3 times 2 times x to the third times x to the third, giving you what? 3 times 2, 6. X, 3. 6 to the power of 6. 6x to the power of 6. Okay, tignan yung ibang-iba ha. Ano ang operation? Addition. So pag addition, dapat pareho ang base, pareho ang exponent. Like terms sila. Pero kapag nakita mo na ganito, 3x to the third plus 2x to the second power, are they like terms? No.
Bakit? Kasi magkaiba sila ng exponent. Pareho sila ng variable, pero magkaiba sila ng exponent. So, hindi mo sila pwedeng basta pagsamahin. Yan yan ang rule sa addition and subtraction naman. Kapag ito at ito magkapareho, saka mo pwedeng sabihin ng like term sila, saka mo na sila pwedeng pagsamahin. Pero pag multiplication ang pinag-uusapan, hindi yun ang tinitignan. Iba na. Ano? Okay po? Clarification lang ito para hindi kayo malilito, bakit ganun? O, di pag-add ko na lang yan. No. It's different. Okay? So, let's move to the next number. Ano yung susunod? 3. 3. Number 3. 2a times 3a. 3a to the 5th. 6a to the power of 7. So, para kanina example na binigay ko, multiplication ang namamagitan sa kanila. 2 times 3. Tignan, ilang term? Dalawa at Ito, isa. Ilang term? isa. So yan ay monomial to monomial. Baka ang gawin nyo yung ginagawa nating binomial na didistribute. Hindi. Ginagawa lang yan kapag multiple terms na. Okay? Mag-isa lang yan. So ano ang i-multiply mo? 2 times 2 and 3. 3. 2 times 3. And then, Times 8. a 7. 2 plus. 5. So basically, 6 times a raised to 7. tignan yung rule ganyan yung rule. Okay? Hindi mo pa rin na-get? Dito yung kaasahan na. Ay, sa unahan. Ito. Dito yung Sige. Next. Number 4. Number 4. Y to the third times y times y to the fourth is equal to. Y. Okay. Ano yung base? Y. Y. 1, 3 plus 1 plus 4. Bakit 1? Ito tignan nyo to ito invisible ang kanyang exponent. Pero ilang ba yung nakikita mo? Isa. So, may 1 yan dyan. Kaya hindi yan mawawala. So, kaya nangyari, 3 plus 1 plus 4. So, y is equal to 8. okay? Napabay. Okay, nasa first rule pa lang tayo multiplying terms with different exponents. Okay po. Siguro naman naisulat nyo na dyan sa inyong mga gawa. Na-checkan nyo. Kung mali, iwasto ninyo yung tamang sagot ang ilagay nyo para pwede nyo i-review in time na kayo na lang sa bahay. Next, the quotient rule. Ito tayo, quotient rule. For the quotient rule, we have the following. X, M, over X, M. Ang magiging rule natin dyan ay X, M, minus N. Tingnan mabuti. Tingnan dito. X, M, over X, raised to N. Pareho lang yan sa base. Yung numerator na exponent minus denominator na exponent. So, magbigay tayo ng example. 7 raised to 9 over 7 raised to the 4th power. Okay. So, ano yung base? 7. 7. So, basically, that's 9 Minus 4. minus 4. 4. So, 9 minus 4. 5. So, 7 raised to the 5th power. So, yan yung sagot mo. Okay po Pag may nakita kayong ganito, na dinivide na, rational expression, yung exponents nila, papag-subtract nyo lang. Okay? Pero tatandaan nyo, kung ano yung nasa itaas, yun ang mauuna. Malaking difference kasi yun Yun ang mauuna, tapos susunod na yun sa denominator. Ibabawas mo yung denominator saan? Sa numerator. Okay. So, next. B raised to the 8th power over B raised to the 2nd power. So, ulit, anong base? B. B 8 minus 2 or just simply B6. B raised to the 6.
Ganun lang po Ganun lang. So, kanina multiplication, ngayon naman quotient rule. Next. Number 7 na, no? 15 c to the second power over 3 c to the third power. Okay. Ayan, medyo kakaiba na. Sir, may number na eh. Mayroon na coefficient eh. Okay. Kapag ganito, the same as before. Yung parehong number, sila lang i-divide. Okay. So, si 15 and 3. Pero ito muna. Anong base? C. C. 7 minus 3. Ngayon, tignan mo ito. 3, ilang 3 meron sa 15? 5. Or, pwede mong gawin. Anong factors ni 15? 3 times 5. Tama? 3 times 5 is equal to 15. So, 3 times 5. So, cancel. Cancel. You are left with just 5. Tapos pagdating sa exponent, titignan yung exponent sa taas, minus mo lang dun sa baba. 7 minus 3 is equal to 4. is equal to 4. Ito ang pinakamaganda example nito kasi sinamahan na siya ng coefficient. Ito, masaya. Next. P to the 5th power, Q to the 3rd power over P to Q. Ayan. So, syempre, ang i-divide mo, yung kapareho lang niya. Si P sa pareho niyang P. Hindi mo pwede i-divide si P kay Q. Tignan Bantayan niya. Kasi baka doon pala nalilito na kayo. Hello, dalawa sila. Paano ko di-divide? Di-divide ko dito, di-divide ko dito, di-divide ko to, di-divide ko to. No. Yung kapareho lang niya na base. So, anong base ito? P. Anong exponent ng numerator? 5 minus 2. And then, sunod na base, Q. Anong 3 minus black. 3 minus blank? black 3 minus 1. 1. Okay, so P, 5 minus 2, 3. 3. U2. Yan, ganyan to. Yan quotient rule yan Lagi nyo tatandaan yan. Kasi meron tayong mixed mamaya na problem. Halo-halo ng rules ang gagamitin mo. Oo, doon yung ganda. Okay, so ito, bigyan ko kayo ng, hindi na ito nakita pala sa sa video. Ito, doon sa video, hindi na nakita yan. P, 5 minus 2, U, 3 minus 1. So, is equal to P to the 3rd, U, 2. So, okay. Next, punta tayo sa susunod na rule. Palitan na natin yung rule. Okay. Pero pagpatong-patungin natin lahat ng rule. Dapat easily available lang yung mga rule. Okay. So ito yung quotient rule. X m over x m is equal to x m minus n. So yun ang ating quotient rule. Next, the power rule. Number 3. X raised to m, tapos i-raise mo ng isang beses pa ulit, that is the time x m times n. So, ito, yung ating term na x raised to m, i-raise ulit natin siya sa n. Anong mangyayari? Ang gagawin lang natin, copy pa rin yung base, yung exponent mo, mumultiply mo dun sa power. Okay, so let's have one example. 4 raised to 3 raised to 2. Ayan. So, paano yan? Ano yung base? Ano yung base ulit niya? 4 raised to 3. Yung 3 mo,
ayun na may parenthesis. Anong ginagawa kapag may parenthesis? Minumultiply. So yung 3 mo, i-multiply mo dun sa 2. 3 times 2. So you get 4 Ano, 6. raised to 6. 6. Sir, kinopya lang yung force sa loob ng pangalaman. Oh, yung base nga. Base na kami. Base. Yung base yan. Okay. Okay, next. And N to the 5th times 4. raised to 4. Hindi times 4 ah, raised to 4. Kasi pag sinabi mo times 4, hindi ganun lang yan. Pero pag raised to 4, ibang usapan na. Yan. Okay. So, dito, ano ulit yung base mo? M. N. Ano exponent ng N? 5. Tapos, ano yung exponent na i-raise pa ulit? 4. So, times 4. So, basically, that's going to be M 20. raised to 20. Next. Yan, 11. So, magandang example. 2x to the third. And then, itong buong term na to, i-raise mo sa 3. So, yan, tignan mo maigi. Itong buong term na to, i-raise mo sa 3. Paano mangyayari? So, basically, wait, tignan. Ito, anong exponent nito? 3. Exponent? 1. Raise to 1 yan. So, ang mangyayari, 2, 1 times 3. And then yung x mo, X times 3 times 3. So, the answer will be 2 raised to 3, x raised to 3 times 3. 3. 9. Magiging ganyan siya. But wait, there's more. Para mas makita niyo yung explanation ba't naging ganon. So, 2x to the third. Anong ibig sabihin nitong 3 na to? Ano, tatay ko sa 3 beses. Uulitin mo to sa sarili niya ng 3 beses. Sige nga, gawin natin. 2x to the third. 2x to the third. 2x to the third. Balik tayo sa Base. multiplication of power rule. 2 raised to 1. 2 raised to 1. Ano nangyayari? Uulit lang. Hindi. Tignan nyo. 2 raised to x raised to n times x raised to n plus n. Nag-add lang ako. Ano nangyari? Ito muna tayo. 2 times 2 raised to 1, 2 raised to 1. 2 times 2, 4. 2 raised to 1. 2. 2. Raised to 2. X. 6. 6. Gets? Gets po? Yes. Ito pa. So, mula dito naman, multiply natin dito. So, 2 raised to 2. 3. 1 and 1. 2 raised to 3. 3. And then, 9. x, 6. X to the 6th power multiplied by x to the third. Plus, magna 9. Oh, 6 9. is equal to 9. So, yun ang nagsagot. Sir, para ka ba? Yes, of course. Answer ni sir Sir, bakit nakalagay sa 9? Remember. 2 third. 2 raised to the third. Remember to apply the power of the coefficient. 8x minus Dapat ba? Wait. Sandali. Naka-exponent pa kasi. Pero, tignan nyo. Ano ba yung sabihin ng 2 raised to 3? Itatay mo ng 3 beses sa Oh. sabi niya. Ito, pareho pa rin doon. So, 2 times 2 times 2. 2 times 2 4. times 2. 6. So, ito, pareho lang na 8. x Eh, yan sabi ko sir eh. 8 is 9. x na. Oh, tama naman. Tama po. Pwede na yun, sir. Oh, pwede rin ito, pwede rin ito. Nalaman mo kami. Pagkalaman ko. Tinanong ko pa sa'yo ito sir. Hindi, tignan nyo. Wait. Di ba ito ang ginamit nating rule, yung exponent? Oh, 2 exponent 1, 2 exponent 1. 2
2 exponent 1 multiplied by 2 exponent 1 is equal to 2 raised to 2. And then multiplied by 2 raised to 1, and then yung 2 plus 1, 2 raised to 3. Kahit ganito lang gawin mo. 2 times 2 times 2. It's the same. Kasi Okay. lumalabas ka din na pa ito. Naglalabang ka din. Sige, ayan. No? Tama naman yan. Tama naman yan. It's the same as this. Okay. So, saan na tayo? 11, 12. Motion. Product and motion pa sir. Wait, power rule tayo eh. So, tapos na talaga. Yan. Power the rule. Ayan na yun. Oh, meron pa. Ay, hindi na. Ito na pala. Nasagot na pala natin. Oh, nasagot na pala. Oh, punta na tayo ng Product and quotient. product and quotient raised to the power. Lagyan natin. Idadagdag ko dun sa rule. Para yung rule, lagi nyo nakikita. Number 4. Naglalaban mo kasi positive. xy raised to n is equal to x raised to n, y raised to n. And then, x over y raised to n is equal to xn over y raised to n. Uy, may anak mo. Eh, ano problema? Ay, sandali ko lang ako sa ay, mas mindas pa ako. Punta mo na po muna sa kalenda. Sabi mo na hintayin mo pa ako, ha? Ano yan? Ano yan? Sino mo? Dahil dyan kasi may ano yun. Tata. Sige. Laws of exponent. Ngayon naman, Thousand rules. ito, i-erase naman siya by n. Ito naman, Divide by fraction raised to n. Anong lalabas? So dito, i-distribute lang yung exponent sa lahat ng variable. So anong variable? X. Tapos yung y, i-erase mo rin sa n. Wait, tignan nyo to. Ito, parang pareho rin nun. Bakit kaya parang pareho nun? Okay. Ito x and y, ano ang power nila? 1, 1. I-erase mo sa n. O, ano mangyari? Minumultiply mo lang. So, 1 times n, x. 1 times n, y. 1 times n. 1 times n is equal to 1n. Or just n. Y? 1n? Or just N. n. In. Ayun o. In or out. Parang lang na. Okay. So, ito naman, yung sa ating sa ating fraction. Ito, kapag i-distribute mo naman, i-distribute mo yung power niya sa numerator and parehong denominator. So, ganito ang mangyayari. Okay. So, kapag may ganito ka naman, balik tayo dun. Tutuloy pa rin ang rule na to. M minus N. Numerator minus denominator. Okay. So, ano yung ating first problem for that? AB. AB raised to the fifth power. A 5 plus B 5. Magiging A5, B5. A5 B to the fifth power. Parang ganito rin yan. A raised to 1, B raised to 1 is equal to 1 times 5, B. 1 times 5. A to the fifth, B to the fifth. Okay po ha? Yung mga rule na nauna, huwag niyong kakalimutan kasi magkakadugtong yan ha? Hindi yan mawawala. So, naghahalo-halo na sila. Naghahalo na. Ayan na, naghahalo na yung balat sa tinalupan. Next, So, nakakalito na talaga kasi. dito na rin na kaya? Hindi, sa lahat. Nagsama-sama na sa Sama-sama na kasi. Hindi! Ito na yung tatandaan nyo dyan. Ito lang. Yan, itong apat pa lang na ito ang tatandaan nyo. Sir, pwede yan maging ano, di ba? A over 5, tapos
Tapos mo ganun, tapos B. A over 5? Hindi pwede. Eh, di A5 tapos A5 dapat over B5. Bakit? Ganyan yung style. Hindi, iba pa ito. Ganyan na naman. Bakit mo ginanyan? Hindi naman siya... Tingnan mo yung number. Ano yan? Multiply din sa kanila, magkatabi yan. Gagawin mo lang yung rule na to kapag naging fraction. Ito, tignan nyo. A over B raised to 5. O, tingin ulit. A over B raised to 5. Ano gagawin? Subtraction sa sir. O, pa-fraction, pero didistribute nyo yung exponent. So, dyan na mangyari ito. Doon nyo gagawin. So, A over B, ano mangyayari? Si A, magiging A to the 5th. Si B, magiging 5. Ganun lang. Ilalagay nyo lang yung exponent. Ilalagay nyo lang ano. Ngayon, kung may ilalagay kayo dyan, tandaan nyo, ang rule na yan, connected dito sa rule na to. O paano kapag ganito? A to B raised to the 5th. Sige. A2 tsaka B. Anong rule ang gagamitin mo? Rule number 3 and rule number 4. Didistribute mo yung exponent. So, A, 2. Pag dinistribute mo dyan, anong mangyayari? Addition ba? Multiplication? Multiply. Power kasi yon. Power sa power. So, kasunod? Ano exponent niya? 1. Ay, 1 ba? Kasi kapag ganito, isipin mo, lalagay ko lang siya. Basta lagay ko lang si 5, lagay ko lang si 5. E paano kung may nakalagay na? Oo nga sir, pag ganyan. O paano kung may nakalagay na? Babalik ka dito sa rule na to. Yung exponent, tinaas mo pa. So, yung 2 mo, times 5. Itong B mo, hindi mo lang siya basta nilagyan ng 5, kundi yung B mo may exponent na 1. Minultiply mo sa 5. Kaya ang lumabas ay B to the 5th. Yun ha? Hindi ko na siya basta pinatong doon. May dahilan bakit siya nagsaktong 5 lang. Bakit? Yan po may exponent din yan sa loob. Ano exponent niyan kapag wala? 1. 1 times 5. 1 times 5. Hindi lang basta nilagay ha. Hindi lang basta nilagay. Okay po? Ayan na, medyo nalilito na. Tatlo kasi sagot ko dyan eh. O, sumasakit na ulo ha. Sumasakit na ulo. Tatlo naging sagot ko. O, kaya nga binabalikan ko eh. Tandaan. Kapag may nakita kayong variables na walang exponent, automatic ang kanilang exponent ay 1. Kaya, nung pinower mo siya to 5, to the power of 5, hindi mo lang siya basta nilagay si 5 doon. Kundi, minultiply mo si 5 sa exponent na 1. Kaya, 1 times 5 is equal to 5. Yan ha, yun ang gusto kong alisin sa isip ninyo na basta nilagay lang ni Sir yung 5. Hindi. May dahilan bakit siya napunta doon. Bakit? Kasi yung exponent nito ay naturally 1. 1 times 5 is equal to 5. So ngayon, kung nakakita kayo ng ganito, paano? Paano kung gagawin? So ano exponent nito? 2. Kapag ganitong rule, ano susundin? Rule number 3. Rule of power ito. Rule of power. Yung exponent mo, ipapower mo pa ulit. Tataas mo pa ulit. So, 2 times 5. Tapos itong B. Anong exponent niya? By default, 1 times 5. So, kaya ka makakuha ng A, 10, B, to the 5th. Nakukuha ba kahit paano? Yes, sir. Nakukuha bakit? Tandaan ha, hindi po siya basta nilagay lang doon. Minultiply siya. Okay? Okay po? O sige.
Sige. Ayoko na. X times A. BY times A. Equals? Equals AX BY Z. Yan. Very good. Ganun lang po. Ano? Ganun lang ha? Power to power. Okay. Ano pa yung sumunod na number? Ito, masaya to. Ayan. Kasi kung tatama na ako. Buburahin ko na ha? Tatama na. Pero may explanation nito. Bakit nagkaganyan? Ano? Sige. Punta na tayo sa sunod. R over S raised to 6. What will happen? Ano? Fraction. Okay. R 6. exponent 1. times 6. over S S times 1. Y times 1 times 6. giving you R6. S6. Over 6. Ayan. Tama na ako dyan. Hindi na mabuti sa mabuti. Tama yun. Ayan ha, ito yung rule niyan ha. Tignan nyo mabuti. Huwag nyo basta sabihin na, basta ito nilagay dun. Basta ito nilagay dun. Hindi. Paano kung may power na kaagad dyan sa loob? Malilito kayo. So, lagi, remember, pag wala, automatic exponent niya ay 1. Kasi multiply mo. Next. Negative 3p 4. Okay. So dito, saan, ilan ang paglalagyan mo ng power to the fourth? Dalawa. Itong coefficient at saka si p. Okay. So, negative 3 raised to 4. Next. P squared raised to 4. So, negative 3 raised to 4. Negative 3 raised to 4. And then, ito, P 2 times or plus? Times 4. So, ano mangyari? Negative 3 Sir ko malalaglag. ito talaga si wala na tuloy yung sukat. Gumalaw eh. Nasaan na? Gumalaw yung buwan. Lumaya. talagang umitiin. Ay. Sige. So, 3, negative 3 raised to the 4. P, 2 times 4, 8. So, what will be your final answer? 81. Are you sure? Maraming sure. Okay. Laging sure. Ang pattern nito, tignan nito ha, tignan nito. Ano ibig sabihin nito? Si negative 3, multiply mo na ilang beses? 4. Negative 3, negative 3, negative 3. Ayan. Yan ay ibig sabihin ng negative 3 raised to 4. Ilang beses mo multiply si negative 3? 1, 2, 3, 4. O, ganito na lang. Negative 3 times negative 3. Positive 9. Negative times negative. Positive 3 times 3. 9. Okay. Negative 3, negative 3. Positive 9. Positive 9. Positive 9 times positive 9. Positive 81. Ano raw? 81. Positive 81. So, magiging sagot pa dyan? 81 P8. Tinamanan. Akala ko sabi mo negative. Negative na, sir. Oh, ingat ha, ingat. Kasi kahit isa-isahin mo, negative times negative. Positive. Positive. Times negative. Positive. Oh, Negative. Negative. times negative. Positive. Oh, mali pala sa negative.
Nasa positive. Yun nga sa nakakalito, yun nga yung sabi ko na rin. Kaya nga, yung sign, dapat step by step rin ang pag-compute ninyo. So ito, negative times negative, positive. Positive times negative, negative. Negative times negative, positive. So in the end, Positive pa rin. positive siya. Positive na kalito. Okay, so positive 81. P. Next, the zero exponent rule. Itong mga rule na to, iniiwan ko nakikita ko ba? Ay, mga rule na to important yung mga rule na yan. Yeah. Negative, negative, magiging positive. Negative, magiging negative, negative. Okay, so sa rule, ang susunod nating rule, number 5, the zero exponent rule. X raised to 0 is equal to 1. Yun lang. Any number raised to 0 will be 1. One. Ganun lang kasimple yung rule. Y raised to 0 equals to One. Z raised to 0 is equal to One. 2 raised to 0 is equal to One. 3 million 1 raised to 0 is equal to One hand. One. yun lang, ganun lang kasimple. Any number, any variable raised to 0, the value will be equal to 1. Okay, let's answer. 11 raised to 0. One. 1. Next, X, x, y, z raised to Zero. 0. Okay. One. Anong rule lang gagamitin dito? Yung ano? Rule of power. Ano yung rule of power? Number Three. 3. Okay. So, x, y, and z. Ano exponent ni x? One. X, 1 times Zero. 0. Y raised to 1 times Zero. 0. Z, 1 times. Zero. Okay. So, eventually, 1 times 0 is equal to 0. X raised to 0. Y, 1 times 0 is equal to Zero. y is equal to 0 is equal to z raised to 1 times 0, Zero. z 0. So, x raised to 0 is equal to One. 1 times One. y raised to 0 is equal to One. 1. z raised to 0 is equal to One. 1 times 1 One. times 1. One. 1, 1, 1. Okay? Yan ang pinakamadaling rule. Next. 5x raised to 0. Ayan, tignan natin. Sige, tatanungin ko. Sino may sagot ng 5? Sino may sagot ng 0? Sino hindi alam ang sagot? Okay lang, sige, okay lang. Sige. Ako, hindi ko alam sabi. Hindi mo alam sagot. Okay, sige. Okay. So dito, 5 raised to One. 5 raised to 1. So just 5. Okay. Itong x raised to 0. Zero. One. Di ba ang rule natin? Any number or variable raised to 0 is equal to 1. One. So, itong 5, yun pa rin yun. Pero si x mo Magiging one. times One. 1. Yung one, sir. So, 5 times 1, Five. Ay. Yes. Tama. yan lang yan. Okay? Tanda na? I see. Okay. Special rule yan. Galing mo. Ito na. Ito na yung susunod na rule. Explanation. Negative exponent rule. Rule number 6. Sa negative exponent rule, x raised to a negative number is
equal to 1 over XN. x raised to n. And, dagdagan na natin. Para may pasok na yung, Sir, huwag na muna. sige, ito na lang. Yan! Huwag muna. Nice to try dyan. Lalapit tayo dyan, sir. Sige, sige. Sige. Ayan, tignan. Basta ang inyong magiging power doon sa exponent ay negative, automatic, i-reciprocal mo lang siya. Diba si x, kung gagawin mo siyang fraction, x is over 1. Gagawin mo lang siyang reciprocal. Pag sinabi mong reciprocal, kabaligtaran niya. So ano magiging reciprocal niya? 1 over x. Ngayon, yung exponent mo na negative, magiging positive na. So kung dati siyang, for example, negative 2, magiging Positive to. magiging positive. Okay? So yan lang. Yan na yung rule. Ito lang. Kahit ito lang tandaan nyo. Yan. Tandaan ha? Ano mangyari? Reciprocal. O bagong word ha? O baka, pinaalala ko lang. Kabaligtaran. Ano? O, paano reciprocal? O, what is the reciprocal of 1/2? 2 over 1. What is the reciprocal of 4 over 2? 2 over 4. Babaliktad nila. Okay? Magbabaliktad lang sila. Since binaligtad mo from negative, pupunta na siya sa baba, magiging positive. Okay? So, ano na, apply na natin sa problem. 2 raised to negative 3. Okay? Ingat ha. Ingat. So, reciprocal mo muna si base. Anong reciprocal nito? 1. Ano ba to as a fraction? Ano, denominator? 2 over Denominator. 1. Kasi po, any number divided by 1 will always be the number. Kaya ito yung pinakamadaling paraan para gawing fraction ang isang whole number. Divide mo lang siya agad by 1. Bakit? Kasi pag hinati mo ang kahit anong number sa 1, yung number pa rin. Sige nga, prove natin. 10 divided by 1. 10 pa rin. 1 million divided by 1. Pareho lang, ano? Okay. So, kung yan, automatic, nangyari, reciprocal. 1/2. Yung exponent mo, Negative. May positive. ibababa mo siya, kasama pa rin siya ha, kasama pa rin siya. Ibababa mo, May positive 3. 3. magiging ganyan na siya. Okay pa, babaliktad nila. O sige, ito nga. Okay. 4-1. 1-4. 1/4. Positive 4. Raise to Positive 4. base, power, base, power. Kasi pag-divide natin, sige, X1. 1x. 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 Positive Y. 1. Okay pa, gets ba? Gets? Okay. Sige, next example. Ito, y raised to negative 5. 1y. Tapos positive 5. Ang dali na. Yun lang, basta sundan mo lang yung rule na yan. Madali. Kahit anong exponent makita mong negative, automatic reciprocal mo lang siya and then magiging positive na siya. Okay? Next. Ito, masaya. Sir, number ano na yun? Ito, magandang example. Sir, yung number 6, di ba pwede maging 1/8 yan? Sabi mo? Dali. Yung ayan, yung 1/2 power of 3. Saan? Number 6 eh. Ano number 6? Ayan, yung 1/2. Ayan sir, oh. 1/2. Oh, ito. Yan sir, di ba pwede maging 1/8 yan? Di ba pwede 5 times 2 sa Oo, tatlo? pwede pa. Oh, Magiging pwede. 1/8 siya. Oh, kung gusto mo, Pero kung kasi kakalimutan sir yung ano, kung may yung number na to, 2 times 2,
2 times 2? Sige na, ate ko yung sagot eh. Bakit ko sagot ko eh? Oo nga. Tama naman yung 1/8. Bakit? 2 times 2? 4. Times 2? Eight. O, yung pala, 1/8. Pareho na sila. Hinahanap ko yung 180. Pareho lang naman sila. Hinahanap ko kasi siya. Doon ako tumama eh. Ayun, okay. Sige, ito pala hinihintay mo. O, sige. Ito naman, mas yata. 4-3. O, balik tayo sa rules, ha? Total number 5. Tignan, ha? Exponent. O, 4-3 positive. anong mangyayari? 4-3 positive. Fraction na yan, ha? Fraction na yan, ha? O, kapag i-distribute mo yung power sa fraction, ano mangyayari? Lahat yun mapupunta sa numerator and denominator. Once mailagay mo na siya sa denominator, what will happen? Multiply by 8. Ay, multiply. So, dito natin lagay. 3/4 raised to negative 2. Ano may sagot? Ano sir, 69? 16/9. Okay. Kasi 4. Eh, fraction ka na eh. 4/3. Hindi, 4/, positive 2 tapos 3 raised to negative 2 over 4. 4 raised to negative 2. Okay. Dinistribute mo muna yung power. Power muna. I-distribute mo muna yung power. And then, after distributing the power, doon na natin gagamitin to. Okay, ha? Doon na natin gagamitin. Okay. So, itong si 3 raised to negative 2, magiging ano siya? Ano? 9? Ha? 9? Hindi. 3. Magiging positive, sir, yung 2. Ito magiging Positive yung 4/3. 1/3 raised to 2. Yan. Diba? Reciprocal natin. Eh, ito, nasa ibaba na to. 1. Nasa ibaba na siya eh. 1/4. 1. Ito ay 1/4 negative 2. Oh, tapos ito, babaliktarin mo pa. Magiging ano na siya? 4-1 positive 2. Ha? 4-1 positive 1/4. Sabi mo, re-reciprocal ko. I-reciprocal mo nga. Oh, sige, reciprocal mo. 1/4 raised to 2. Eh kaso, nasa ilalim na siya ng fraction eh. O, magre-reciprocal ulit siya. Copy na. Hindi copy na lang siya. 4. Ito ibabaw na yung 2. Magiging ganun siya. Hindi ko nasagot. So, ang mangyayari sa kanya, 1 times 4, 4 squared over 3. So, the answer will be 4 times 4, 16. 3 times 3. 9. Oh, pwede pa. Lowest term. Lowest term. Pwede pa ba? Pwede po. Yung Sige. 4 times 4. Ang factors ng 16. 4 times 4. Factors ng 3 9. times 3. May pareho ba? Wala na. Wala na pala siya. Tingnan mo. Hindi ko na Paano lang siya. Ito, tingnan niya. Ito yung magic na nangyari kasi dyan eh. Ito. Diba kapag numerator yan, ito mapupunta sa baba. Diba? Mapupunta sa baba. Yun ang dito, mapupunta sa taas. So, noong dinistribute natin ito ang lumabas. Eh dahil nga ito ay raised to negative 2, magbabaliktad siya. Ito babaliktad, pupunta sa baba. Ito babaliktad, nasa baba, pupunta sa taas. So, nireciprocal pala siya. Okay? Nakita ba yun? Nakita ba bakit napunta ng ganito? Tignan. Ito, yung nasa taas, saan napunta? Yung nasa taas, napunta sa baba. Yung nasa baba, so, ito bumaba, ito umakyat. Kaya ito naging 4 raised to 2 over, ito naman, kaya ito yung naging sagot. 16 over 9. Okay?
Buti na lang, ano? Tandaan ha, any whole number or any variable, para gawin nyo siyang fraction, divide mo lang siya by 1. Ngayon, kung dati na siyang fraction, ano lang gagawin mo? Kung dati na siyang fraction, ano gagawin mo? Yung nasa taas, papupunta saan? Sa baba. Yung nasa baba, yun lang. Okay. So, punta na tayo dun sa mixed exercises. Ito yung masaya. Yung mixed practice. X, Y, X, Y. X times X. Okay. Ito na, application na ng lahat ng rule. Ano-ano yung mga rule ulit? Balikan natin. Base, power of n, multiplied by the same base, by the power of n, you simply add them together. Okay? Next. Pag ganito namang exponent, nasa fraction form, yung exponent na numerator, ma-minus mo lang sa denominator. Next. Power of a power. Yung power ng x, ipa-power mo ulit. Ang gagawin mo, multiply mo yung powers together. Okay? Next. Didistribute mo yung power. Yung power, kapag ganito, lalagay mo dun sa dalawang values. Ano? Didistribute mo lang. Ayun, didistribute mo lang. And then, special rule. Any value raised to 0 will always be 1. Ito, special rule ha. Ito ang pinakamadaling tandaan. Next rule. Kapag may negative exponent ka, tandaan, si x ay x over 1. Magiging 1 over x and magiging positive. Okay? Yun lang ha. Magbabaliktad. Magbabago na siya. Magiging positive. So, let's use the rules. X to the third, y to the second, multiplied by x to the fifth, y to the fourth. Okay. Anong rule ang gagamitin? Ayun, zero. Number? One. Number 1. Okay. Exponents. Ano ba yan? Yan. Same base, different exponents. So, ano mangyayari? X times X. X, Times 3, Plus. Plus 5. Plus 5. plus 5. And then, y, Y. 2 plus 4. 2 plus 4. So, giving us x, 8. 8, Y. y, 6. anong rule ang ginamit? 1. Yan, product rule. Next. Ito ba ito number 6 numbers? Number 12, A to the 6, B to the third, over 4, A to the second, B. Okay. Rule number 4 set. Oh, full numbers muna. Coefficient. 12 divided by 4. 3. 3. Okay, next. A, 4 minus 6, minus 2. 2. A B, minus 3 minus 3 1. minus 1. 1. So, giving us 3, 8, 4. B, Then B2. actually, iba ginagawa dyan, automatic na agad eh. Minus na agad eh. Oh. 12. 4 times 3. Cancel. Naiwan na si 3. So, 2. 6 minus 2. 4. 1 minus 3. 2. So, ito na yung sagot mo. 3, A to the 4th, B to the second. Okay, next. Okay. 2n to the 4th power, n minus 1. Ayan, masaya. Raised to 3. Anong munang rule ang gagamitin mo? Power of a? Ano, 3. Power of a power. Ito muna gawin mo. So, ano gagawin mo? Distribute mo muna yung power. So, ano yan?
2 raised to 3. M raised to n to the 4th raised to 3. Which means, anong rule? N to the 4th times 3. N. N negative 3 times 3. So, 2 raised to 3. 2 times 2 times 2 is equal to 8. Okay. N. 4 times 3. 12. Okay, next. N. Negative 3 times 3. Negative. Negative 3 times 3. Negative 6. Ay, negative 9. Negative 9. Okay. Pwede na bang final answer to? Pwede, pero may rule tayo. Any number raised to a negative integer, paano? Magiging positive. Kapag ginawa mong reciprocal. So, ano mangyayari? Ultimately, yan ay magiging... 1M, 12, and Ay, sandali. Negative 1 yung sir. 1 to sorry. Wala pala ito. Napagtataka ko. Okay. So, ito, 8m to the 12, n minus raised to negative 3. So, ito, Magiging 1n yan, tas positive. dapat yan ay magiging positive. n over 1, negative 3, magiging 1n. 1 over n Then positive 3. Positive 3. raised to 3. So, ano gagawin natin? Okay. 8M, 12. Magbabago na siya. Kung dati siyang nasa taas, saan na siya mapupunta? Sa baba. Sa ibaba. So, magiging ano na siya? 8M, 12 12 over over... 8. So, ito. Nangilinis agad. Okay po. Ayan ha, tignan nyo ha. Step by step ha. Hindi natin agad-agad ginagawa yung ano natin, yung ating steps. Unahin natin yung mga rules. Oh. Pwede ko na bang barahin? Makikita ba? Makikita naman. Sige, okay. Last one. Last one na to, last one. Baby ko na. Last one. P2 raised to the 4th over P5 times P3. Okay, anong rules? Dito, anong rule ang gagamitin? Anong rule number? Number 2. Ito. 3. Rule number 3. Power of the power. Ito, anong rule? Product rule. Number 1. Yun lang. Okay. So, gawin natin. Doon sa una, power of a power, P2 Times times 4 over, ito naman, P5 product of power, P5, times P. sino sabi plus? Very good, plus yan. Plus 3. Bakit? Product rule. Ayan, okay. So, ano magiging sagot? P, 2 times 4. 8. P, 2 times 4 is equal to 8 over Sir, wala nang cancel. Sir, pwede yan di ba maging ano? oh, pwede i-cancel para wala na sila. Equal to... Eh, di wala nang matira, sir. Sir, may yung P, ano, 0, pero ano siya ng 1. Oh! Very good. Zero siya. Oh! Kakancel, you get 1. Pero sige, gamitin natin yung rule. T, 8 minus 8 is equal to P, 0. 0. Or, 1. any number raised to 0, Tama. it's the same. Ano? Ano si Pep? Ano? Ano Pep? Okay, tanong ka Pep. Sir, okay na sir? Ayan. So, sana po pag-aralan nyo mabuti yan kasi susunod na tayo sa panibagong skill. Ano, sir, yung next na ano? Meron na tayo, naka-ready na.